gabi sa Untold Stories mula sa Face to Face. Kung ikaw kasi naghahanap ng maayos na hanap buhay, hindi ko kailangang umalis para magtrabaho. Dahil sa ibang bansa ka nagpapakasaya habang kami, iniwan mo dito at hirap na hirap. Naghirap kayo nang dahil sa pag-alis ko? Mas doble ang hirap na mabuhay na wala man ng kapiling kahit isa sa mga anak ko. Sinasabing matitiis ng anak ang kanyang ina. Subalit, hindi ang ina sa kanyang anak. Wala sa asawa, mga anak. Wala akong nakitang magandang sa amin. Magalak niya, galit sa kanya. Hindi ko narinig si mama nagsakripisyo, nag-abroad para sa amin. Wala. Bali, wala lahat yung paghihirap. Ano ang gagawin mo kung matapos mong magpakahirap sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay uuwi ka at sasalubungin ka ng pagkamuhi ng sarili mong pamilya? Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Ami Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi niyo pa nalalaman. Ito ang Untold Stories mula sa Face to Face. Tampok ngayong gabi ang tunay na buhay ng OFW na si Mila Niero sa kwentong Ina, Matitiis Ba Kita? Maraming salamat, Mila. Napakabuti mo talaga. Hindi mo kami nakakalimutan. Tinuwi mo. Ano ba naman yan? Kasiyahan ko naman mabigyan kayo ng bahagi ng pinagpaguran ko abroad. Kahit man lang dyan sa mga pasalubong niyan, mapadama ko yung pagmamahal ko sa inyo. Salamat. Napakabuti mong kapatid. Ano ba naman ako? O sige, tutuloy na kami. Sige. Ingat kayo. Salamat. Salamat. Oo, walang anuman. Sige. Alis na kami. Hanap mo ba ito mag-siesta, no? Kaya nga. Alam mo, ngayon talaga yung mga kamag-anak ni Mama. Mahusay lang sila pag may pasalubong si Mama. Pero pag wala si Mama, hindi mo lang nila magawang kamustahin tayo. Mga anak, pasalubong ko. Ito para sa'yo. Ito lang sa'yo. May problema ba? Sandali. Ano? Piyesta na naman ang mga kamag-anak mo. Paldong-paldo ka ngayon eh. Ano ba naman yung sinasabi mo? Siya nga pala, Danilo, yung mga pinapabil ko sa'yo bago ako umuwi. Nabili mo ba? Kasi parang wala pang laman yung bahay eh. Teka. Binibilangan mo ba ako? Kararating mo lang eh. Kinikwentahan mo na kagad ako ng mga padala mo? Naku, hindi naman ganun ang ibig Tigilan mo sabihin. nga ako. Alam mo ba, sa kamag-anak at kapatid mo lang napupunta yung mga perang pinadadala mo eh. Bariya lang naman ang naiiwan sa amin ng mga anak mo eh. Kaya wala kang karapatan na maghanap. Matapos ang 2 taong pagtatrabaho sa Singapore, umuwi si Aling Mila sa Pilipinas na halos walang naipundar na kabuhayan. Mads, ngayon ka lang umuwi? Di ba, Alata? Ano naman sa'yo? Bakit ganyan ka sumagot? Teka, lasing ka ba? Ang dami mo tanong na, bad trip ka eh. Ano ba? Alam ka pa natutong uminom. Sino nagturo sa'yo? Alam mo, kung di mo pinili mag-abroad at magpakasarap doon, di sana di mo tinatanong yung mga yan. Ano ba? May ginagawa ako. Mamaya na yan. Mamaya mo na ituloy. Ano ba? Lasing ka na naman? Hindi na natanggal ang alkohol dyan sa sistema mo. Kung hindi mo kaya magpahinga ka na. Anak ng toko naman. Simula nung bumalik ka naging matabang ka na sa akin. Siguro totoo nga yung balita na hindi ka lang naging katulong doon. Manig ka. Nag-hostess ka sa Singapore, di ba? Manig ka. Bukas na lang tayo mag-usap pag wala ng alkohol sa utak mo. Ha? Ano nga dito?
nagpapadala lang sa kapatid niya bago makarating sa amin. Pati yung papa ko nagtataka, bakit ganun? Ba't kailangan dumiretso sa mga kapatid niya? Hindi kaya sa amin, bakit wala ba siyang tiwala sa atin? Upang makaraos sa pang-araw-araw, nagtrabaho sa pabrika si Aling Mila. Subalit, tila ito pa ang pagmumulan ng sigalot sa pagitan nila ng kanyang asawa. Kalahating oras ka na dyan sa harap ng salamin, ha? Baka naman imbis na trabaho, pakikipaglandian sa mga lalaki ang inaatupag mo sa pabrika. Sige, lunurin mo yung sarili mo sa pagdududa. Kung ikaw kasi naghahanap ng maayos na hanap buhay, hindi ko kailangang umalis para magtrabaho. Papa, tara kain na tayo. Sabayan niyo na lang kami na. Ako na kayo. Oo nga pa. Saka huwag na isipin si Mama. Mapaparaning lang kayo dyan pag iniisip niyo sa mga usapan niyo sa labas. Sabayan niyo na lang kami kumain. Si Mila, yung nagtatrabaho dyan? Mila? Oo, si Mila. Yung bagong pasok lang dito? Oo, sundin ko sana yung misis ko, Ikaw ba yung asawa niya? Oo, bakit? Tayong kapatid lang, pre. Bantayin mong asawa mo. Mukhang napatropa yung asawa niya sa mga gimikerang babae rito, Anong ibig mo sabihin? Sa bagay, uso na rin ngayon yan. Kahit may asawa na, nagpapaligaw pa sa iba. Oy, ayusin mo yung tabas ng dila mo, Ang lalaki mong tao, gumagawa ka ng chismis. Di mo kilala ang asawa ko, at di mo rin ako kilala. Relax, kalma lang. Binibigyan lang kita ng babala. Bahala kung maniniwala ka o hindi. Pero sa tagal ko ng gwardiya rito, alam ko ng mga galaw ng tao rito. Umalis ang asawa mo. Kasama ng mga katropa niyang factory workers din. Lalabas yung lalaki, nawala yung lalaki. Pag lalabas nila, doon siya pupunta sa lalaki. Doon din po nagtatrabaho yung lalaki. Okay. Tapos nahuli ko sila sa kuba, magkasama. Ilang araw na nga ako nahihilot, nasusuka. Gusto ko sana magpa-check up sa center mamaya. Pwede mo ba ako? Sino kami yan? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan sa akin dahil sa mga kalokohan mo. Alam mo ba, guardia mismo ng pabrika ng sabi sa akin. Gumigimik ka daw kasama ng mga malalandi mong katrabaho. Anak, ako ginagawa mo naman. Nagpupunta lang kami sa bahay. Ay, para mag-joke. Hindi para manalaki. Ito muna. Umaming ka rin sa mga kalandian mo. Akala mo siguro hindi ko alam, nakita ng mga mata ko. May kasama ka lalaki. Sino lalaki? Sino lalaki? Sabihin mo kung sino. Sumasagot ka pa ngayon? Dahil wala kang ebidensya. Katuda, puro kayo nala. Patunayan mo kung sino. Paglabas ka ng ebidensya. Ano? Ebidensya yan? Halika na! Wala ka! Pinaralatangan niya ako ng ganon. Pero kung ayun talaga nagpatawaran. Hindi, nagkamali mo ako. Nagkamali ka rin. Nagawa ko, pero wala akong nagawa. Bakit ba kasi hindi mo na siya hiwalayan? Lasinggero, walang trabaho, nananakit pa. Tama na, ate. Alam ko masasaktan ang mga anak ko pag iniwan ko si Danilo. Kaya nga tinitiis ko ang lahat eh. Martir ka masyado, Mila. Siya nga tong kung ano-anong ginagawang kalokohan. Pinalalabas pa na naglalalaki ka. Baka akala niya, nakakalimutan ko na.